sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our benefactors, donors, advertisers, the people behind of this ministry. Protect them, bless them, inspire all of them, Father. I pray also for our Roman Catholic Church authorities, for our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTP Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay Radio Kalikasan stations in different towns. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the J.D. Caligan Foundation Incorporated. Bless this foundation, Almighty Father, to continue serving your people. Bless our dreams, plans, activities, advocacies, our businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, and the closest people in my life. Protect them, heal them, bless them, Father. I pray sa tanan nga nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sunod sa ilang kalamhan o kasing-kasing. Amahan, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrances, and dispersed worries. Father, please touch each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong bakba, liw, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panid, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed, disabled, tanan amahan, kadunay sakit, please touch each one of us, heal us according to your will. Those who have psychological problems, emotional troubles, restore, Father. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel sa Gabriel, sa Rafael, Silte, Baraquijo de Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas de Aquinas Agustin, San Roque, San Vicente Ferrer, San Joaquin Santa Ana, Ado de Padua, San John of the Cross, San Pedro Calungsos, Lorenzo Ruiz, Chofilo Camomot, San Patrick Pito, Paul Anthony, all venerables, blessed loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 11, 28 ngadto ug 30. Duol kamo kanako kamong tanan, gagi kapuyan o gibugatan sa inyo gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapabsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Today, we are remembering St. Ambrose, Bishop and Doctor, Patron of Milan, was born in Germany in 3rd century. After the death of his father, he continued his studies in Rome and was later appointed governor of Milan. Ambrose, at the time still a pagan, was elected bishop of the city by popular. There he gave all his properties to the poor and devoted himself to the people. His personal life was one of simplicity and hard work.
He dedicated much his time to studying scriptures and preaching. St. Augustine was converted upon listening to his sermons at the Cathedral of Milan. St. Ambrose died at the age of 57 and was buried with imperial honors in the Cathedral of Milan. Legacy: pagan. Before, but later on, by the grace of God, he was transformed. He became a bishop, a powerful preacher, evangelist. Proof: Agustino of Hippo was convinced and converted to believe the existence of God. Humaw ni ang inungdan ngano nga si San Agustin nagbag-o siyang kinabuhi tungod kinatandog siya sa wali diining maong santo nga atong gihandom karon takna. All his properties were sold and given to the poor. This reminds is one of us nga unsay na nato not necessarily nga atong yun ang ibaligya tanan aron ihatag, but the message we send for all of us way lain to become generous like him, nga kamao ta mohatag sa unsay naa sa tua. Kay mao ni ang diwa sa Pasko, mao ni ang buot ihulagway samahan nga niining panahon sa Pasko iyang gipadala ang iyang bugtong anak John 3:16 for this earth. That is a concrete manifestation of his great love, the greatest love of our Almighty Creator, nga iyang gipadala ang iyang anak para kanato diining kalibutan. Are you greedy or generous? Are you open for others nga nangayo o panabang diha sa imuha? Or are you selective in helping others? Imo lang gipili-pili ang imong tabangan. Kay one of our weaknesses, kusog tamutabang, labi na kung makabaos nato sa atong tanaw ang atong gitabangan. St. Ambrose, yampo me to become like you, very generous. Tabangi me, kasama nimo sa imong pagpanudlo, pagwali, pagkinabuhi, na-convince nimo si San Agustin of Hippo. Tabangi mi sa among adlaw nga pagpaningkamot in proclaiming the gospel, in living day by day, nang tay mga tao nga among ma-assist, ma-lead, matabangan, nga magbag-o o may duol ang ilang kinabuhi balik sa Ginoo. Pray for our healing, enlightenment, conversion, favors, and surprises in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Power line for today: don't watch the clock, do what it does, keep going. Ayaw lang tanawa ang orasan kundi sunda. Why? Because the hands of the clock, ang mga gaway ni ini, tulo ka buok hands may tawag ana, are running forward. I don't think so nga na orasan nga mituyok backward. Ang orasan gatuyok na forward, keep going continuously, way hunong. The message of the clock for all of us nga sa atong adlaw-adlaw nga pagpaningkamot, pagpanikay-sikay, dili unta tamuhunong sa unsay atong gibuhat
dinhi sa kalibutan. Maura gini atong dag-anan ang atong pagka makanunayon, ang atong pagka mulawtayon, ang atong pagpadayon sa unsay atong gisugdan. Kay ang meaning sa failure kanang di na ka mutiwas, di na ka mopadayon pa, di na ka mo continue pa. In other words, you stop doing it. That is really a failure. Apan kung sama ka og orasan nga mapadayonon sa iyang pagtuyok, you are not yet failure sa imong kinabuhi. Munang the power line for today, kung sa imong gihimo, keep going day by day. Ako bitaw nakakita ko sa akong gibuhat way back mga 16 years ago. Sila nagwali ko sa mayong balita at the age of 15. Nakita na ako adunay dako kaayong kalahian sa una ug karon. Pananaw sa kinabuhi, pananaw nako sa Ginoo, pananaw nako nining kalibutan na. There is a big difference. Ang akong gibuhat sa una, it was a stepping stone because I have a big mission to do on this earth today in proclaiming His gospel using modern technology in radio, TV, newspapers, internet. Along the road of my journey for 16 years in preaching, since I was 15 years old, when I was in Alicia, you know what? I encountered many trials, disasters, tragedies in my life. Oppositions, stumbling blocks, barriers. Kabalo mo, I am looking back sometimes. I know there were times that I was defeated, but not knocked out. I was defeated but not knocked out. Why? Because I continued. I continued dreaming. I continued studying. I continued believing on God. Ug mao ni ang akong nakita nga kining ako rong gibuhat bunga ni tungod sa akong pagpadayon sa akong panaw. Bunga ni, epekto ni tungod sa akong pagpadayon ug wali sa ebanghelyo bisan pa man sa daghan nga mga pagsulay nga atong nagian sa kinabuhi. According to a certain saying, somebody texted me right now, failure often prepare an ordinary person to an extraordinary destiny. Failures often prepare, meaning usahay ang kapildihan, kapalpakan, nag-andam nato mga ordinaryo mga tao sa usa ka extraordinary nga kapalaran. And I agree with this because sometimes ang atong kapalpakan, ang atong mga failure sa kinabuhi can promote us, can elevate our lives as we go on in our journey. Basta positibo ka lang sa imong pananaw sa kinabuhi. Kabalo mo, ever since hilig og pananom, farming, kay mao mong ginay akong pamilya, mga mag-uuma man mi sa mong lahi, sa mong pamilya, ang ginikanan. Kasulay ko, nagtanom na kog lakatan daghan, 0. Tundan, 0. Pinya, giharbis na ako, nga wa pa mahinog, abi kog hinog na daot na des init sa adlaw, 0. Wa gi ko'y nakuha. Kabalo mo, my dear people, kadto mga failures nako sa pagpanguma before, wa to makapahunong nako. I am like sa usa ka orasan, one of the hands of a clock nga nagtuyok forward, wa ginamusibog backward, forward. Hangtod karon, you know what? Akong gikumpara isip usa ka mag-uuma compare before ug karon dako kay diferensya. Tungod kay daghan akong naibawalaan
basis mga kapalpakan nako sa una. And you know what? Ang atong gamayng panguma sa una, so to speak, karon medyo lahi na. Tungod kay mi-invest naman ta o dako-dako nga amount for our farming. Kay lahi magubotong ulitaw taong minyo. Kay kung ulitaw ka, kontento ra ka gamay, pero maminyo ka, lahi na imong pananaw sa kinabuhi. Maningkamot yun ka para mukita ka. Ako ning isir ninyo, tungod kay wa ko muundang sa akong pagpanguma, bisag daghan kong palpak, akong gitanom nga mangga hantog karo pag limi ka pabunga, wa pa ko kabawi. Na ang mangga buhi, pero wa pa ko kabawi. Lubi, nagtanom kog lubi sa una daghan, pero hantog karo wa pa ko kabawi. Pero wa gyud na makapahunong nako. Nagsigig pa kog pananog lubi. Sigog balik pananog saging karon. In fact, inahinay nga ato na ning napaymuslan. Mao ra gini sekreto sa kinabuhi base sa ako nakita ba. Please understand what I mean. I'm sharing to you these things. Don't kay gusto ko ma-inspire mo. Nga ang ato gyud dag-anan ka naging mura kag orasan ba? Magsigirag kag padayon sa unsay imong gibuhat. Ako bitaw sa ako ministeryo, sige ra mo kog padayon. Wala ko tagaiglo na ang akong kagalingon sa pag-back out. Sa pagpanguma, wala ko tagaiglo na ang akong kagalingon sa pag-back out. Pagnegosyo, sa atong simple negosyo, this is what I believe. Kay kung bata pa, infant pang atong negosyo, kinanglan pang alagaan, alalayan, estadihan. Pero ako nagtuo, based sa akong mga experiences, ang akong dag-anan, ang ako rang pagpadayon, murag orasan. Ang han sa orasan, magsigara nagtuyok, forward, day by day. Ingana daw ta, dapat, according to the author of our power line. Ang imong dag-anan, paglahutay ra. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, thank you for joining us again. Salamat sa iyong pagbalik. Occasional givers, katong hapit nato, kung abot sila from other places, I am asking all of you to continue doing it for our ministry. Then, thank you, present givers. Paris family of Look, thank you. Joel Julie Tigbas, Iljon Chan, Ranan with Victoria and Ginily, pamilyang Tay Ilimon. Kentibok pamilya, nagtabang nato ni magpalain with their children in Cagayan de Oro. Best friend na baning Ilicor, kipreing for Nay Cora Iko, pamilya ng Bilgings. Edmundo Edita Bilicario, thank you na sa ibutin sa Altia, yung display. And Edita is working also sa atong negosyo. Thank you so much. Jane Maylin Akdal sa 4JM Trading sa LTO. Thank you. Daboy Vincent Manuel Tercia Nursing Liedo. Silingan is birthday celebrant gahapon. Sonia Asibes. Pinalangga ni Crisio. Thank you. Captain Wilfredo Alibin Cruz of Larapan. Usas mibalik nato Arsenio VC Galido. Kanis Captain Wilfredo yang asawa ako ning kumpari tigtabang sa ng labing panahon. And one time nagkita sa ng Alma sa ng seminar sa Tagbilaran, then they shared a certain amount sa atong ministeryo. Thank you. Not necessarily nga dako kumutabang mo, ang importante naa. Eric Juana ay buiba, simpleng babae, mura ning Adelimit of Garcia, pero credible ang kasing-kasing. Simple. Very simple. Pero very kind and generous to this ministry. Dr. Pedro Racel in courtesy of Gita Galulo and Biblic Solis of our public market, Asteria Galiedo, magtutudlo, kauban ni Ma'am Rosel o Kumaring Narsing, Lukring, Felix Bonifacio Riwa, itong haligi o anda sa lingas mga tan o mga makinano. Salamat ninyo.
our present givers. Again, thank you, Crisio o Clemente Lacri, for your kindness. Naman tayo project sa Malbog na yung mga pipila. Yung sa brother, kami bahala na. Ako nakita everyday, day by day na yung movement. Nagtoko in the long run, mahuman ra. If not this year, in many years to come, siya ro di mahuman. Mo ni sekreto pag na kay project na kay Damgo, long term, to avoid frustration. Ayaw dali ang usa ka butang. Do not rush everything. Kaya tanang butang na ipanahon. Mo ni akong i-practice ron. Then, Boss John Daniel invites again to be with us for our coming outreach and feeding sa Bunga Ilaya Elementary School. People of Bunga Ilaya, please join with us. Kay muanha mi sa inyong dapit, makikita ninyo, magwali kining ubos nga lagad, ya manghatag mig pagkaon, ya si Boss John, mo istorya sa iyang mga saksisi sa kinabuhi. Mao nang please be with us. And those who are willing, katong na birthday karong buwana, ipaagi inyong birthday sa mua. Ato nang ipakaon or ihatag sa mga tao sa Bunga Ilaya. O don't forget, coming soon, Carlosa Special Chicken Barbecue, Unlimited Rice, tapad nila Bilyong, HQ Motor Parts, construction suppliers and Bilyong, thank you. Siya nag-assist nato sa itong proyekto. Dinira doos tong studio ning balaya, kayong dako kaayong balay, nanas lay bagong negosyo soon. Igsuon ni or kauban ni sa Asibis Body Fitness Gym sa second floor. Doos Asibis Body Fitness Gym, ilang Rick Mail Parlor, na diha ang ticketing outlet ni Victoria Ranyoa. Happy Vista to Agaw Chupi of Giyuang, thank you for inviting us. And also Paripidi og Niria Asibis, Happy Vista. Sa Madua Norte, Tagaduero, Happy Vista. Inyo kumaring injing, Happy Vista ninyo. And please pray for Madam Mildred Bitangcor, Sinage prayers para sa iyang mga anak. Yapil nyo kampo, higala ni Inang Irene. Inang Irene, pagpalain ka for your generosity, for your kindness, for your efforts toward this ministry. Pagpalain. Altia displays the following. We have pure tabliya. Atong tabliya medyo mahal, tungod kay mahal ang kakao. Thank you for patronizing. Mao ni ang atong highlight sa Altia, ang atong pure tabliya. Try. We have also Madam Flor Herbal Coffee, cookies sa Rose Golden Cookies, Pans Carolina. Natay agricultural products ron, specifically saging. Gidisplay nato inahinay para maanad mo, tungod kay doon naman tayo umahan. Kung sa abot dito, ginagmay magdinag ko, we're trying to display it diha sa Altia Busy Center, diya doon sa Ilihan Hill. O katay groceries, nako libro sa Altia Religious Section, try to visit. We have also Altia Lechon Manok. Salamat sa mga patronizers sa Altia Lechon Manok. Nakita na ko day by day na natay mga suki, mga patronizers, mga nilaban dining ubos alagad. Thank you for patronizing our Lechon Manok. Then kami lamang ang pwedeng mulutog ulos baboy, babo, pato, limpo o bisayang manok. Kanang inyo ha, among lutuon. Andam mo serbisyo ni ana. And we are trying our very best ngang among iserve bag-og yung luto. Just in case namang yung mga panahon nga di pariha, naibahaw usa palitan, labi nagmaot ang tempo, amo ginang ipahibalos customer. Pero lahi kayo ang presyo pag bahaw kaysa bagong luto. Ingana ang akong instruction sa atong mga workers. I'm telling you, tungod kay we're trying to serve you fresh cooked chicken. Mao nang presko tungod kay kada adlaw man ta halos nagpa-deliver in courtesy sa Cinderella Dress Chicken.
Nasa negosyante natong benefactors to ministeryo, Jinjin Risiken. Pero Cinderella man nag-supply nato tungod na kay mao'y naandan. Sila magi nag-supply og mga manok sa mga litsunan. You have 3 arenas or avenues where you can help me. Be our GD Kaligayahan Foundation benefactors, or Altia patronizers, or Hidsela Karan Closas Mary partners and pillars like Joy Galintis and some more mga pillars nato, meaning haligi nato sa atong ministeryo. O Maria, pagpalain ka with your family. Thank you so much for watching. And our regular givers nga wa maapil pa sa atong listing matagbuntag nga sponsors, o Clarita Misula, Rice Mill, o Water Filling Station, Igsuoning, Kumaring Narsing, Naidin Tulia Galindis, Tabuan, Isabel Sida Ulaya, Jeffrey Galido, Abilina Pilasar, Banang Raimonda Luxin, please, iapiligampo ninyo. Tan Family of Garcia, Emmanuel Almaiscol, Tony Flor Godilia of La Gindulman, Arsenio BC Gallido, and also, mga custodies of Gindulman, how are you? Pagpalain kayo ng may kapal for following with us. I would like to break ton for a while tungod kay nakita man ninyo nga di maayo ang akong tingog. Manang at this moment I would like to break for a while before we continue in proclaiming our gospel. Children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry, Lord, we need your mercy and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Uban ako karon si Tonton Adelina Pagdani. People nga nag-tune in, thank you so much, like Romsy Grygoods o Ansang Panitan, Dikyo Restaurant, and many more in our public market. Thank you. Thank you. TV ni Kabibi atong monitor diha at the heart of our public market. Ug sa tanan nga nag-ampo, nagsunod o nagbudlay, thank you. Dahil kay ko mga interactors sa satellite ministry nato o nang keep praying for more expansions because our broadcast is on earth
via Thunder Radio 97.9. Bag-o pa lang yun, nga nanukad yun at the heart of Cagayan de Oro City. Mao ni ang mga expansions nato. Ako gining isulti ninyo ang atong mga victories, bisan manggali ang mga failures ug mga di maayo akong gi-share ninyo, because I want to be an open book to all of you. Kung nakoy mga nakitang di mao, I speak it. Ug mga victories, I speak it, para makita ninyo nga wa ko'y laing dag-anan o gidag-an sa kinabuhi kinaraging akong pagka-consistent sa unsay akong gibuhat. Tanang nagpatingog, nagsunod, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa agda ni Jesus Christ. Kadtong mga gikapoy na, kadtong gibugatan na, muduol sa iya ha. Ang tao dunay duha ka kabugat basis akong assessment sa kinabuhi. Nay taong gibugatan sa daghang pagsulay, problema, kasakit, mga di maayo. Pero do you agree with me? Kanapay mga taong gibugatan bisan naghimog maayo, gikapoy naghimog maayo, bisan maayo pulos yang gibuhat. Gibugatan siya. Mao nang nining takna, can you distinguish? Sa may nakapabugat sa inyong galamhan, sa inyong kasing-kasing ang paghimo og daotan? O ang mga may series, problema, kasakit nga inyong giatubangan matag-adlaw, inyong nasinati? Or ang inyong adlaw-adlaw nga mga maayong buhat nakapabugat sa ninyo? Because you are grounded to do it day by day. Kabalo mo, this is what I analyze. Pag maghimo ka og dautan, kapuyon ra ka in the long run. Kung maghimo po kag maayo, you will accept it or not, kapuyon po ka along the road of doing the good things on earth. Most specifically, kung maabot na ka sa season of insignificance, the season of dryness, famine, psychologically, emotionally, kanang kapuyo na ka ba? I know there are many lawyers nga di naganahan muadto sa ilang mga offices or else accepting any client because they are tired of doing legal things, legal matters. There are doctors who stop prescribing medicines to anyone, bisan pas membros ng pamilya. Why? According to them, they're tired. Teachers who stop early. Ngano? Tungod kay they are tired. And we know, this profession is a noble profession, but you know what? There are many teachers who are already tired. Di na malalis ka, no? Once and for all, magtutudlo sa gusama nila an educator by profession. Daga nagtrabaho, bisa maayo man ta ang gibuhat ng negosyo, ng empleyo ba, nagtrabaho sa pribado or gobyerno, pero kapoy. Mutuo ba mo sa akong giingon? Kami, ang nagwali, bisa mga pare ug madre, kapuyon mga lang gibuhat, labi na og mag-spiritual crisis na manggawas, mangundang, ako mismo, maka-testify ninyo, nga kining akong gibuhat maayo man pero naipanahon nga kapoy magwali, kapoy magtuon, kapoy makigalubilo og tao, kapoy makigistorya og tao, kapoy makigatubang og tao. Moabot ka ana. Mao nang diha ko nakakita sa realidad sa tao nga ang buhat nga dautan makapakapoy in the long run. Ang tao pod nga maghimog maayo kapuyon. Kini pong taong sige og atubang sa mga problema, kasakit, mga misery sa kinabuhi, kapuyo nas kinabuhi, ang uban wa kagwanta nagpakamatay. Napoy uban nga gihasmagag mga dagkong grasya, panalangin, pabor,
daga mga successes sa kinabuhi, victories in life. But you know what? If we will try to go deeper sa ilang kinabuhi, they are tired on this earth. Tungod kay ang maayo og dautan, basta magkadugay na nimo, kapuyon ra ka sa imong kinabuhi. Maayong buhat, kapuyon ka. Daotang buhat, kapuyon ka. Banggaan ka grasya, kadugayan, kapuyon ka sa maong grasya. Sa mo pag-utilize, paggamit na. Banggaan kag mga problema, pagsulay, kapuyon sad ka sa imong kinabuhi. Now, my question is like this. Are you tired in your daily life? Be honest to yourself. Be honest to God. Tell me. Try to discover your individual heart, individual mind, your individual spirit. I know ang inyong tubag sa kuwa. Gikapoy ka sa makadagang higayon sa imong pagpanaw ni ining kinabuhi. Mao ni rason ngano nga si Kristo in our gospel, mingon siya, "Come to me, all you who labor and are burdened." Tanang naning kamot, naglibor, nagtrabaho, kamong tanan nga dunay gipas-an, dunay responsibilities, come to me. Why? Because God knows nga ang nature sa tao, bisan og maghimog maayo, kapuyon, laayon, maluya. Because of that, a very wonderful invitation of Christ to each one of us. In order we can continue doing the right things on earth, what we should do is to come to Him. For what? Like a cell phone malubat. Ang cellphone kadugayan nimong gamit, mawad-ag battery. Without battery, ang cellphone is useless. Human being is also like a cellphone. Sa sige nato og panikay-sikay, sa sige nato og himo patag adlaw sa bisan unsang butang nga atong nakita o gusto natong himuon, you will accept it or not, you are like a cellphone, malubat ka in the long run. Kining maong cellphone needs charger in order makunik sa source of electricity. Kita pod sa itong adlaw-adlaw nga kinabuhi, nanginanglan ta og charger aron ma-charge ta ngadto sa Dios. Ang atong charger nga mo'y nagkunik sa source sa electricity o sa cellphone, mao nang atong pag-ampo, pagtuo, conviction, prinsipyo, ideology, ato ng panindigan toward our Almighty Creator. Mao ni nagdugtong nato ngadto kaniya. Ang nindot nga charger, dali kaayong mapuno ang cellphone. Ang gubawang charger, lisod ang cellphone i-charge. Mao ni ang akong point, if ever dunay problema ang imong prayer life because you don't want to pray, although the scripture says, Sirach 7 verse 10, ayaw batiya ang kakapoy sa pagampo. Pero sa high or else sa makadagang higayon, dali kay tang kapuyon, magampo, magrosaryo, musimba, mangadji, magnubina, magworship segun sa imong reliyon, sa inyong gibuhat. I know you can relate to what I am talking, that we are easily tired. Labi na ko magampo ta. Meaning, kung gibugatan karon sa imong kinabuhi, kung gilaay ka sa imong kinabuhi, kung nawad-an ka ganas imong kinabuhi, nakahibaw kung unsa hinungdan. Listen to me. There is something wrong in your prayer life. Wa ko laing nakita o wa ko lain nga kapasanginlan ngano nga labihan ang kabugat sa imong galamhan, sa imong kasing-kasing. Tungod kay naay problema
ang imong relasyon tali sa imong magbubuhat. Tungod kay kapuyon ka, mga Leah, magampo. According to Blaise Pascal, the best position on earth is when you kneel down in front of our Almighty God. Ang pinaka-nindot nga posisyon sa tao sa yuta, sa diha ng tao, muluhod. Filipos chapter 2, verse 10. Tungod ni Jesus Christ, ang tanang tao, musimbag muluhod, ngadto kaniya. The best position. Because prayer connects man unto our Almighty Creator. Take a cell phone without a charger. Cell phone still lubat. Likewise, a person without prayer is lubat always. Why I know it? Because there are times nga nalubat ko, kapuyon ko, but this is what I notice. Panahon gali nga maghilom na ko. Together with my family, with my daughter, we went at the top of our farm, bukid man ang atong umahan. I spent days, nights, hours talking to God. I avoid talking to somebody except my family because sila may akong uban. Pero you know what? Pinakaadlaw, I spent prayers, I spent my time in praying, in talking, in worshiping our Almighty God in solitude, in quiet atmosphere. Kabalo mo, I feel that there is an energy coming in my heart, in my mind. I am excited to go down from that mountain, to continue delivering the gospel, to continue what we are doing every now and then, to continue facing the different adversities in life. Di ako naka-analyze nga tinuod yun di ay nga pag mag-ampo ka, mangaliya ka, maghilom ka sa imong kakapoy sa unsa imong gibuhat, mura kag cellphone nga na-charge, mubalik ang imong strength, mubalik ang imong kalig-on, mubalik ang imong gana sa pagpakabuhi. Mao ning akong agda ninyo. Nurture your prayer habit, your prayer life, because that is the only connection between you and God. In order every day you are fresh, you are charged, every day you are enthusiastic, energetic, in order that every day you are positive in moving forward to do your divine assignments on this earth. Psalm 28, it says, ang Diyos mao ang akong kusog, according to King David. Asa kami kuha og kusog sa imong adlaw-adlaw nga pagpanaw? Sa imong kwarta, posisyon, bahandi, higala, mga tao sa imong palibot? If ever you are getting your energy from anyone else, from somebody else, from anything on earth, I will tell you, please don't get me wrong, probably you are mistaken, because there's no other source supposed to be where you can get your energy. In order every day you are charged, you are energetic, enthusiastic, except our Almighty God, the source of all strengths, the source of all energies on earth. Wa kay dapat laing kuan og kusog, bahandi, kwarta, tao, higala, kamisan kinsa. It has nothing to do with you. Ang pinakanindot nga kuan nimo og kusog sa imong adlaw-adlaw nga pagpanaw, in order you will become strong, in order you can gain more strength in life, our Almighty God. How? Connect to Him. In what way? Cultivate your prayer life. Nurture na, ampingin na. Kay maura gini nagdugtong nimo talis Ginoo. Ako pag masakit ko, believe me, I pray the Holy Rosary. I feel that I am getting stronger every time I pray the Holy Rosary. Please,
Apologize if you are not a Catholic believer, kay daghan man ta nagsunod, different religions. But basis akong experience, because I am a Catholic, when I pray the Holy Rosary, I gain strength. I feel nga na-recharge ko. Panahon mo simba ko sa misa, musamot ang akong energy. Panahon maghilom ko, magampos Ginoo, kana mao'y pinaka-the best moments kong kinabuhi. Kanawa ko'y ka-istorya. Kanang ako ra usa. I talk to God, I pray, I reflect, I meditate. Pagkanindot sa kinabuhi. Mao na kung ikapoy ka, tambag na ko, paghilom. Spend time in quiet moments. Pray to God, alone, with Him, solely, in solitude. If you are tired right now in your life, pray. Wa kay laing mahimo sa kinabuhi. Pagampo. Kay dias pagampo, makakuha kag kusog gikan sa Ginoo. Why I know it, si Kristo mismo in our gospel invites each one of us to do it. Come to me. Unsa ang pagduo sa Ginoo? Muampo kaniya. Because prayer is a sign, is a concrete evidence of surrendering. Ang pagtugyan sa imong kaugalingon because you agree that there is powerful than you who is our God. Meaning, pag mag-ampo di ka, nagpaila na ngamit uyon ka nga naapay mas labaw sa imuha. That's the reason Satan never prays to God. Satan never worships God. Why? Because Satan believes that he is also God. Isaiah 14, rebuild him ng Lucifer, kay gusto siyang mahimong murag Diyos. Mo nang the difference between man and Satan, Satan never prays to God, while human beings pray to God. Mao na'y kalainan sa tao, yawa. Ang yawa, di na maampo pa. Never. Kay he believes nga siya Diyos pod. Tao, maampo ta. Because we agree nga napay mas gamahanan sa tua ang atong magbubuhat. You know what? God is very happy hearing, knowing that you agree with Him, that He is more powerful than you. Lipay siya na. Pag may baw siyang mudawat kas kamatuuran nga siya may gamahanan ug di ikaw. Kalusan na may tabo once you pray, because prayer is a sign, is a concrete evidence of surrendering. Pag surrender sa kaugalingon ngadto sa imong Creator. Every time nga magampo ka, maupo na ang moment nga surrender ka. In Matthew chapter 18, mingon si Kristo, kundi mo murag bata, you cannot inherit the kingdom. Ang bata kanunay nakadependen siyang ginikanan. Ang bata kanunay mo surrender sa ginikanan. Kanunay nakarely sa iyang ginikanan. Ug mo ni gusto sa Ginoo matag usa kanato every now and then nga muratag bata dili sa pamatasan kundi sa atong relationship toward God nga matag adla muratag bata kanunay tang nakadepende sa iya. Kanunay tang nakarely sa iya. Kanunay tang nakasandig sa iya. Kanunay tang miduol ngadto sa iya. Kanunay ta nga nangayo sa iyang panabang kay mauni ang kalipay sa Dios diha sa imuha. Ako tao man ko, if my family members are asking something from me, most especially if money, there are times I give. Nasi tayo muhatag ta, pero sa puton ta, usaka atong emosyon. Why? They are always asking something. I know, ikaw, nakarelate man sa kung giingon. Pangayan kagkas akadwa, okay. Pero may na gani, suko na ka. Pero, you know what? I am surprised with our benefactors on this ministry. Pila katuig na silang tinabang. Huwag mo ko kita high blood nung pulis sila. They are very kind, generous. Pagpalain kayo for doing it. Pero, as human as we are, pag sigihan tag pangayo, mo reklamo ta. Pangayo ang tag kamunggay, tulo-duha, padalag dahon. Ikaupat, suko ka, padaan ng punuan, kay patanom.
tanglad, pilimero, tagaan nimo og dahon, sunod punuan na. Kalabo, tagag dahon, sunod punuan na. Kay imong gipaabot ang mensahe nga magtanom pud sila. Kay ngano dali tang mapikon, maputong, dali ta kaayo nga mo flare up pagpirmihon tag pangayog pabor. And you know what? I agree. Prophet Isaiah 55 verse 8, ang Dios ug tao sa pangunahuna sa pagbati dako kayog diferensya. Kay ang tao sige hagduol, sige hanimog pangayog tabang muriat. Mura nimo. Mura nako, muriat. Pero ang Dios sige pangayo, lipay nun siya. Ngano? Mo ni tinuod. Ang Dios dili kapuyon og tubag sa imong hangyo pagampo pangaliya. Ikaw ray kapuyog ampog pangaliya. Ang Dios dili kapuyon sa pagigugma nimo. Ikaw ray kapuyon pagduol sa iyaha o pagigugma sa iyaha. Ang Dios dili kapuyon sa pagpasaylo kanimo. Ang problema ikaw kay dali kang kapuyon mangayog pasaylo sa Ginoo. Kay nauwaw na ka. Meaning, ang Diyos day malipay kung pirmi ka mo dangop niya, pirmi ka magbalik-balik niya, pirmi ka mo duol niya, pirmi ka mo sandig sa iyaha, pirmi ka magpakita nga ni surrender ka ngadto sa iyaha. Malipay ang Diyos kung ang imong dagway kanunay naas iyaha. Luke 18 verses 1 to 8, you know what? Doon ay byuda sa balik-balik sa ways. That is a reflection. Kakita muratag byuda, hopeless, helpless in their times. Magsinagbalik-balik sa ways kamo ang Diyos. God is happy knowing nga kita sa atong pagkatawhanon kanunay ta misandig sa iyang panabang, sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, sa iyang kamot, ug mao ni iyang agdas ebanghelyo, come to me, then I will give you rest. Augustine says of Hippo, my heart is restless, why pahulay, until it rest on you. I agree with St. Augustine. Sa kadaga itong ibuhat nining kinabuhi nining kalibutan wa gitay kapahulayan nga tinuoray until sa Diyos ta mo pahulay, because our Almighty God can give us this inner peace, inner joy, inner harmony nga way makahatag nga tao or bisan unsang butang tiining kinabuhi. Even money cannot buy happiness, even money cannot buy peace, cannot buy harmony within sa tao. Mao na ang point nako is like this. Sa mga daw-adlaw nga pagpanaw, sandig sa Ginoo, duol niya. Kaya ano? Ang Diyos di man murag tao. Kay tao pirmi balik-balikon. Ako bitaw, tao mong ko, ako mong nakita, pag nagli magpalimos niya, balik-balik niya, baskog, mudos opisina, tagaan ako, pero I am telling them, please, don't do this, always. Gawas na mga tabangonon, yun nga luoy, kan tinuod yun, yung mga makilimos, kay okay, pero na may di okay, nagpasayon, mo nang nakakita ko, tawag yun ko, no? Pero kabalo mo, para sa Ginoo, bisig kinsa ka, muduol ka nga to kaniya, musimba ka, magampo ka, mangayo ka siyang panabang, di gid siya kapuyo ni mog paminaw, di siya kapuyo ni mog tubag, basta ngayan lang po katubagon, di siya kapuyo ni mo, og tanaw, atubang, di siya kapuyo ni mog entertain. Kita rang tao kapuyon, kita rang tao, usay di ganahan mo entertain, kita rang tao, usay mo tago, kita rang tao, usahay, di ganahan, makigalubilo ang Diyos lahi man kanahan sa pirmi makigalubilo nimo, makigdialog nimo, makigatubang nimo, di sa pulan sa imong naong, di sa pagkadaadlaw, kada segundo, kada minuto mo magatubangay sa Diyos. Di sa kapuyon imong tanaw, sa nga na imong dagway, di sa kapuyon nga iya kang paminawon, iya kang tubagon, di sa kapuyon. Wala na kalindot sa Ginoo nga kung giwali, kaya di kapuyon. Tungod kang Diyos di kapuyon, gusto siya, nga kanang iyang energy, kanang iyang enthusiasm, kanang iyang
gitawag og strength, gusto niyang i-share na nimo. Win kanusa sa diha nga makunik kaniya. How? In what way? Sa diha nga magampo kaniya. Why laing paging makunik ka sa Ginoo? Ang imong personal nga intimate relationship toward Him mo ni makapakunik nimo, imong prayer life, nurtura, developa, bansaya, sa mga dawadlaw nga kinabuhi para makunik ka sa Ginoo, ang iyang entusiasm, ang iyang energy, ang iyang strength, iyan ang ibubo nimo. And in that way, mura kag cellphone na charge, very energetic, enthusiastic, full of strength in facing all your assignments, in facing all your adversities, all your trials, all the sufferings and tragedies that you are encountering day by day of your existence. Maghimo kag maayo, di ba kapuyon ka? Maghimog sala, kini may nindot. Why? Tungod kay ang Ginoo knows also that you will be tired in sinning. Mao ni rason ngano nga di ko kapuyon magwali. Tungod kay nahibaw ko nga kamo nga naghimog di maayo, kapuyon ra mo sa pagpakasa. And during those moment nga na-overdose mo sala, mao na moment nga nakaamgo ka. This is based on psychology. Ang tao nga naghimog sala, pag ma-overdose sa sala, kanang moabot na sa pinaka bottom line ba? Kumbaga, og nahubog ba? Nahubog siya, naulian, hangover, sakit yang ulo, anak pa sa nakarealize nga nahubog din siya pag-ayo. This is life. Pag mahubog na ka, ma-overdose ka, na kay hangover sa imong sala, anak pa ka makarealize nga mali. Ug anha na mo gitib ang imong pagbag-o, anak mo gitib ang imong konsensya, anak na mo tingog ang Ginoo in your individual heart. Romans 9:1, His voice within you. Ug mao ni akong pamasin that during this moment nga na hangover ka, during this moment nga na overdose ka, during this moment nga nakaamgo ka, you hear me? Mao ti moment nga ikaw ug ako nagtagbo nining maong ministeryo, nining maong programa, ug nakadungog ka sa akong gitudlo ug giwali. Because I am allowing God to use my mouth as His mouthpiece on this earth. Namasin ko, mo nang di ko kapuyog wali, sa una kapuyon ko karon na feel nako nga di na, because I know what to do. I'm always charging myself toward Him, to God, my Creator. I spend hours, days in quiet atmosphere praying to Him. Mo ni rason ngano I am not tired. If you notice, if you compare me presently and before, replace na dagans ng labay. Presently, I am here alive every day preaching the gospel. Why? Because I know kining mga taong nagpakasa, mura nimo kapuyon ra kag himog sa lahat. And if that moment comes sa imong kinabuhing kapuyon na ka, ako na masin nga makadungog kas kung wali, pagidahinay kag bago. Ug mao ni pagtuos Ginoo sa matag tao, kapuyon sa pagpakasala. Mao nang taas ang pailob. Ang pailob sa Ginoo more than enough ngang tao pod kapuyon sa pagpakasala. Di kay ang pailob sa Ginoo is lesser sa gitas-os tao kanus asa makaamgo. No. Ang extension sa Ginoo, ang maximum tolerance sa Ginoo, ang pailob sa Ginoo, patience of God is very long compare to the period of time kanus aka makaamgo. Iyan na nang gisukod, kayang pasobraan. Kaya ang tao musuot kag sa di basta magpakasa kapuyo na, mauwaw na kadugayan, makonsensya na kadugayan. Mao na may tingala ka, nagbag-o, naginulsol, nag-usab, lahi na ang iyang pagkasiya. Ngano niabot na ang sukdulan sa iyang kinabuhi, niabot na ang moment kanus siya nakabati nga mali ang iyang gibuhat. Ug maunay paabutos Ginoo. Ug during this moment ang Ginoo moingon sa iya, come to me. This is the exact timing. This is the right moment. Come to me. Kay tagaan ti kag kalipay, tagaan ti ka og kapawlayan. Ug mao ni akong prinsipyong gibarugan. Di ko dapat muundag wali kay sa pagkatinuod lang kini mga tawo tong palibot nga nagpakasala kapuyon ra nasimog sala. Samdi samaw they can hear me. Magbag-o sila. Kay mao ni ang gipaabot sa Ginoo, ang tao nga magbag-o. Because of that, I am reiterating this
about our extrajudicial killings, vigilantes killings, about the injustices in our surroundings around us, please stop it. Because our Almighty God believes nga kini mga taong nag-drugs, naghimog illegal, naghimog dautan, they will stop along their illegal acts. God knows, God believes, God presumes nga kining mga tawhanang naghimog dautan muundang ready. Ingana kadako ang pailob sa Ginoo sa mga makasasala. Because of that, I am appealing today, please, injustices na itabo sa atong katilingban, stop it. Because di na mao'y gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, padakon niyang pailob, kay nagulat siya, pero sa ang tao makaamgo, kay will accept it or not, ang tao before mamatay, magbago, maginulsol, makaamgo, tungod kay nahibaw ang Diyos, nga kung ang tao, mura og nahubog, na ubirdo sa sala, ang iyang ending ana, maginulsog muhilak na sa pagbasol, ug mao nang tayma nga pabutos Ginoo sa imuha, ang panahon, ang oras, kanusa ka, makahinuklog ng imong gibuhat dakong sala. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga kung kapuyon mo matagadlaw, connect to Him. Charge yourself to God through prayers. Ako magampo nga unta sa inyong kasalanang gibuhat kapuyon ra mo kay maunay adlaw nga gipaabot sa Ginoo. Mo nang adlaw nga iya kang agdahon nga duol niya kay bawo siya nga tinuod na ng imong pagbalik niya. Anyway, sige masagagda mo bisas panahos nagpakasa ka, pero ang pinaka the best time agdahon kaniya kay sure siyang di na ka magbuhat og dautan kanang time nga nakaamgo na ka. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment, divine providence, surprises in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pagampos Mahal nga Biring Maria. Salamat sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been far. Let's do it. God loves you.